Ayan, last January 7, pagdating namin galing Coventry. So, may problema agad. Stress na stress ako niyan kasi ibang luggage ang nakuha namin, hindi yung sa amin. Hi guys, it's January 9. Diba dumating tayo January 7, and sa last vlog ko, sinabi ko sa inyo na itong maleta na ito ay hindi amin. Mali ang nadampot. So ngayon, bumalik ulit tayo sa airport and tatry natin. Ibabalik talaga to kasi pag nanakaw to, kumbaga. So, ibabalik muna natin to dito sa Lost and Found. Tapos itatanong natin dyan kung nandyan yung atin. So, hope so, nandito. Alas 3 na ng hapon. So, kanina yung clip na nakita nyo, nandun kami sa airport. Yun nga, dahil nga isusoli namin yung bag na kinuha namin, yung maletang kinuha namin, nakalangan namin ay amin. Isusoli sana namin yun, pero sabi nila, hindi namin yun pwedeng isoli unless hindi na sa kanila. Kailangan ang pagsasaulian namin ay yung mismong tao. Yung mismong tao na may-ari nung bag na kinuha namin, ang mismo siyang tatawag na sa amin. So, paano? Kasi nga nangyari nung linggo, kahapon nag-work kami, ngayon lang kami nagkaroon ng chance na pumunta doon para magsoli. Ang nangyari, tinitingnan namin dahil kung walang nakakuha nung amin, ibig sabihin, nasa Lost and Found lang yun ng airport. Kaso, may kumuha din ng amin. Yun ang blue label. Yun ang problema. Kasi may kumuha din. Kasi kung walang kumuha, makukuha na namin siya ngayon. Kung hindi man siya namin makuha ngayon, ipapadala via mail, via kuryere, kumbaga yung mga DHL, mga ganyan. Kaso, wala nga din dun yung amin. Pinakita ko, nilagay ko na yung pangalan ko kasi nung una hindi ko alam kung alin kasi dalawang ang bagahe namin. So, ang meron lang sa aming 20 kilo is ako at saka si Antonella. Kaso, dahil nga si Anthony hindi siya sigurado that time kung makakasama siya sa amin this trip. Ngayon, binigay ko yung passport ko. Sabi niya wala daw silang makitang pangalan ko. So, binigay ko rin yung pangalan ni Antonella, yung passport niya, and then yung kanyang ticket, yung pinakaganon na mahaba. Ngayon, wala din daw pangalan. So, binigay ko rin yung pangalan ni Anthony. Hinanap pa rin naman niya. Napakabait naman nun nandun. Wala talaga. So, ibig sabihin, may kumuha din ng aming bagahe. Ngayon, kaya hindi namin naibalik yung kanya, nandito pa rin sa amin yung bagaheng kinuha namin nung linggo kasi hindi daw nila kukunin yon unless meron ding maghanap sa kanila o hindi man magbalit. Kung baga, sabihan natin na hindi yung tao na rin yun ang kumuha ng bagahe namin. Kailangan niyang pumunta doon kung talagang gusto niyang kunin yung kanyang bagahe. Ngayon, yung bagahe niya ay nasa amin pa rin. Iniwan ko, para matawagan niya ako, iniwan ko pa rin doon yung number doon sa babae in case na may maghanap ng bagahe niya, may bibigay nila yung number ko at kami na lang mag-uusap kung paano namin ibibigay yung bagahe niya. Ang sa akin lang, kung hindi man yung tao na yon ang kumuha ng bagahe namin, kung baga nag-exchange gift kami, sana lang yung kumuha ng bagahe namin may sipang ibalik. Kasi sayang ang blue label ni Kuya. Kasi yung blue label ni Kuya na kay Anthony na binigay na ni Ate Malin sa kanya. So, ilalagay niya as a collection yun doon sa kanya. Di ba nagko-collect nga si Anthony ng mga alak. Yun ang nandun. Tapos, nandun din yung mga corned beef na binili namin sa Costco. Tapos, yung iba mga pampasalubong, nandun. Tapos, yung maruruming damit, nandun din. Tsaka, ang pinaka-importante doon ay yung gamot ni Amelie na drops na naiwan namin way back October. So, mabait pa rin ang Diyos kasi kailangan namin yung drops na yon. Bigla naman tumawag kahapon yung doktor na magbibigay ng drops kay Amelie sa ospital. So, by Webes, magkakaroon na kami ng drops.
Kaso syempre gusto ko pa rin sanang makuha yung bagahe. At sana, iniisip lang namin ngayon ni Anthony, hindi pa siguro siya pumupunta ng airport dahil baka wala din siyang time. Baka may work din siya. Kaya hindi pa niya binabalik yung amin o hindi pa siya nagtatanong about sa kanya. Kasi kung nagtanong na yung may-ari nitong daladala namin, doon may number na agad na ibibigay. Kaso, wala talaga. Kaya, sana lang magkaroon na ng linaw ito ngayong linggong ito dahil parang ewan ko, hindi ko alam kung yung sasabihin ko sa inyo. Balitaan ko na lang kayo pag magiging okay kung may tatawag. Sana may tumawag. Sino kaya nung kumuha sa atin ng bagahe? Siya o tayo? Nag-iisip tuloy ako, kami ba? Noong una kasi sabi ko, ay kasalanan namin kasi kinuha namin yung bagahe niya. Ngayon na naramdaman ko, kinuha din nila yung amin. Para napapaisip tuloy ako, sino kayong unang dumampot sa amin? Siya o ako? Hindi rin to biro kasi syempre nagpaalam na naman si Anthony sa work. Nag-half day siya today. Ako hindi rin ako nag-work today. Ngayong hapon. Tapos syempre, isang oras at 15 minuto itong papunta dito. Babayad ka ng parking lot, babayad ka ng toll gate. Ay nako! Kaya kayo, lagyan nyo ng tanda yung bagahe. Kaya yan ay tanda na. Tanda na. In 25 years na nag-ano ako, balik-balik, ganyan. In 25 years, ngayon lang ako nagkaroon ng problemang ganyan. Ang inaano ko lang, 2 hours lang yon. Doon pa kami nagkaroon ng abiliya tungkol sa bagahe. Bago pa yung bagahe na yon. Bagong bili pa yung bagahe na yon. Ay, tapos yan, pag tinitingnan ko yung bagaheng kinuha namin, hindi naman pala siya magkapareho kasi yung padlock, hindi naman doon ko nilagay, mismo doon sa may ganun, hindi doon sa may hawakan. Alam mo yung marirealize na hindi naman talaga to atin. Nakakalaka. So, ayan, naalis na naman po kami. Asan tayo, guys? Bergamo. So, yan na po yung sikat na bagahe na hindi amin. Saan kami pupunta? Sa airport ulit. Pero hindi kami, this time, hindi kami sasakay ng airplane. Per airport lang. Wala kaming ihahatid. Siguro ihahatid namin yung bagaheng nakuha nga namin. Diba? Last time, in-update ko kayo na wala nangyari doon sa punta namin. Noong Martes. So, dumaan yung Merkules, Huwebes. Medyo aligaga ang pag-iisip ko nung Huwebes kasi may appointment si Amelie. So, nagpunta tayo ng Milan. May appointment siya sa ospital. Eh, dapat 11:11 kami nandun. So, sumakay ako ng train from Varese, 11:11. So, paano tayo makakarating ng 11:11, diba? So, hindi ako nung medyo slight that day. May tumawag sa akin 11:06 exactly na may nakalagay Bergamo. So, sabi ko baka ito na yung airport. So, sinagot ko agad. Sinabi agad sa akin ng mag-airport na ano nga daw, siya daw ay from the airport. At kung ako daw nga yung tao na kumuha ng bagahe, diba? Dahil nireport niya namin na bagahe na hindi amin. So, tinatanong niya kung yung bagahe na hindi sa amin, ano ang pangalan ko sa etiketa. Nagkaintindihan kami, sabi niya, okay, ipapasa kita, ikukunin kita sa isang tao dahil kanya tong bag na nakuha mo at parang nasa kanya din yung sa inyo, sabi niya. So, inintay ko siya. Nung kinunik ako, yun, iba din lahi, lalaki. Tinanong ko agad sa kanya, ano yung bagaheng meron siya. Sabi niya, Carriedo, ganyan. Okay, sabi ko, taga saan ka ba? Taga Brescia daw siya. So, Brescia from Bergamo is 40 to 45 minutes. Walang traffic. So, sabi niya, ikaw, taga saan ka ba? Sabi ko, taga Milan ako. 1 oras pa ako sa Milan. Sabi ko, Del Varese. Sabi niya, hindi ko kayang pumunta dyan. Sabi niya, pwede bang doon na lang tayo magtagpo sa Bergamo Airport kung saan nawala yung mga bag. Wala naman kaming choice. Ang sinabi ko na lang sa kanya, hindi ako pwede today dahil Webes ngayon. Hindi rin ako pwede ng Friday. Kung po pwede, Sabado ng hapon. Sabi ko, ibibigay ko sa yung number ko, isulat mo para magkausap tayo. Sabi niya, wala ako sa bahay, nasa work ako, wala akong papel at ballpen para masulatan ng number mo. So sabi ko, sige,
ibigay mo na lang yung number mo. Okay na kami, sinarado ko na yung phone call. Tapos, nung sinarado ko yung phone call, tinawagan ko yung number na binigay niya para masigurado ko na yung kausap ko ay siya. Dahil baka naman mamaya, ibang number ang binigay niya. So, siya rin naman ulit yung sumagot. Sabi ko, wala lang para maklear ko lang na sa'yo nga itong number na to. So, okay, done. Tinext ko siya mga around 7. And sinabi ko sa kanyang pino-confirm ko na magkita kami ng Sabado alas 4 sa Bergamo Airport sa may arrival sa Lost and Found. Sabi ko sa kanya para mas maganda kasi for security din namin yun eh, dahil syempre pag nag-exchange kami ng bagahe mayroong camera, so secured na secured, para yun talagang hassle, pero at least wala pang 1 week nakuha din naman natin agad yung bagahe. Huwag natin magsalita agad nakuha kasi wala pa sa amin. So sana Charles? Ah, sì. Giusto? È giusto, va bene. Avete provato di aprire, vero? No. No, è questo qua è di qua prima. Questo locchetto è di qua prima. Prova a guardare che ho preso qualcosa. Ah, perché si può apri muovere. Sì, apri pure. Non abbiamo neanche aperto la tua. Lo dico loro? Ah, devi dire loro? Sì. Non provare. Apri tu. Eh, pag binuksan mo yan, babagsak lahat yan. Devi farla sdraiare. A posto? Ok. Allora, grazie. Grazie, mi dispiace. Per noi, Uguale, vedi? Uguale. No. Malis na siya, guys. Yun siya. Malis na siya. So, nasa amin na nga yung bagahe. Binuksan din naman namin sa harapan niya. Pero kung narinig nyo yung sinabi ko na parang binuksan mo doon sa clip na napanood nyo, kasi pakaramdam ko talaga binuksan niya. Kasi ako yung taong matandain. So, alam ko kung paano nilagay yung padlock. Alam ko kung paano ko tinupi yung damit doon sa ibabaw. Kung paano ko siya pinake. Kumbaga, alam ko kung saan mga nakalagay yung mga bagay-bagay. Kasi ako nagpake. So, doon pa lang, sa padlock pa lang, sinabi ko na agad na pakaramdam ko, binuksan mo. Sabi niya, no, tignan mo, ganyan, kung minawala, ganyan. Hindi kasi doon sa nawala. Kumbaga, hinawakan mo na rin yung gamit namin. Kasi kami, hindi talaga namin binuksan ever yung kanyang bagahe. Hindi talaga namin binuksan, hindi namin pinersang buksan, ganyan. So, okay lang. Tapos, pagdating namin dito sa car, binuksan ko kaagad. Kompleto naman siya. Hindi naman nawala yung red label doon. Pero yung pagkabalot ko doon sa red label is different na ngayon nung nabuksan ko. So, alam kong nabuksan talaga siya. So, okay lang. At least ay balik sa amin. Makaka-display na yung alak ni Kuya sa bahay. I-display na natin siya. Ang naging lesson namin dito is 1, huwag kang mag-book ng flight na kinabukasan ay may work o may school ang mga bagets. Tapos 2, mag-alat ka ng isang araw na uuwi ka sa bahay na hindi ka pa rin papasok kinabukasan para makapag-rest ang buong pamilya. Number 3, lagyan. May nagbibilang sa akin sa likod, di ba? May lagyan ng lagyan ng tanda. Hindi lang yung padlock kasi lahat nga pare-pareho. Kasi yung bag na binili namin, bago talaga yung bag na yan. Yung bag na yan binili namin sa Primark, siguro siya bumili din sa Primark. As in pareho yung bag talaga namin. So, number 3, lagyan mo ng tanda, lagyan mo ng ribbon, o may nabibili na nga yung cover ng bagahe. May nabibili na, o lagyan mo lang ng tali, okay na rin yun. Para malas yung hassle. So, yan yung mga natutunan namin na sa pagbiyahe. Alam namin na 2 hours lang naman yung biyahe from Coventry to Birmingham, Coventry, London, UK, papunta dito sa Bergamo, sa Italy. Pero isipin mo rin kasi
magdadrive pa kami 1 hour and 15 minutes papunta sa bahay. So, talaga nagmamadali ka. Tapos iniisipan namin doon na huwag sana malate yung airplane, kasi pag nalate yung airplane ay mahahaba ang pila sa immigration, tapos kukuha ka ng bagahe. Kaya siguro nagka-lito-lito na rin, nakuha mo yung hindi sa'yo, kaya learn from the experience. So, yun lang guys, tatapusin ko na dito yung journey ng pagkuha namin ng ibang bagahe at kung paano namin na ibalik doon sa kinuhanan namin at paano namin nakuha yung amin. So, thank you guys for watching. See you guys on the next one. Bye!